Ang umaga po sa ating lahat, samahan niyo po ako, almusal tayo with Neb. Naiiba po ang ating kapaligiran ngayon dahil tayo po ay bumabiyahe at dahil oras ng almusal, ayaw ko naman pong hindi tayo magkasama-sama sa oras na ito at ang Panginoong Hesus din ay kasama natin ngayon. Alam naman po natin yan dahil tayo magninilay-nilay ng kanyang mga salita. Ano po? So, pag-usapan po natin ngayon ang mga goals natin sa buhay. Ano po? Pero bago tayo magpunta diyan, may isa akong kwento, no? Ito po ay isang kwento ng isang lalaki na nakatira sa probinsya, no po? Siya po ay nagbabalak na lumuwas at para siya ay maghanap ng trabaho, no? Wala naman po siyang pera na malaki para maibaon niya at makapag-umpisa, no po. So sakto lang po ang dala-dala niya, sakto lang, pero ang marami siyang baon, no po, ay pag-asa at pananampalataya. Sabi niya, yun lang ang malaki kong mabibitbit sa aking pag-alis. Maging pamilya niya nga po talagang tinatanong siya kung sigurado ka ba talaga sa mga balak mo, dahil baka naman mahirapan ka, wala kang kakilala doon, so paano ka na, hindi ba? So meron ding worries yung pamilya niya para po sa kanya, pero dahil porsigido itong lalaki, sabi niya, hindi, basta tutuloy ako, kasi kung hindi man ako tumuloy at nandito lang ako, paano na, wala ding namang mangyayari. So sa madaling salita, yung lalaki po ay nagpatuloy sa kanyang pagbiyahe. Ano po? Talaga pong mahirap sa unang-unang araw na pagdating, wala naman po siyang matutuluyan, ay talagang doon siya sa terminal natulog. Ano po? At itong lalaki din na ito ay maraming attempt sa kanyang pag-a-apply at talaga naman pong marami ding tanggihan ang nangyari. So, hindi successful, naging failure. Hanggang sa dumating siya sa punto na halos walang-wala na po siya. No? At doon din sa puntong iyon, merong isang tao siyang nakilala, at yung tao na yon ang siyang gumabay mag-umpisa sa kanya, na siguro natulungan siya hanggang sa itong pagtulong ng lalaking ito sa kanya ay naging instrumento para siya ay makabangon at talaga namang naging maayos din ang kanyang pamumuhay hanggang sa meron na siyang magandang tirahan, meron na siyang maayos na trabaho, no? At nung napagtagumpayan niya yon, ang ginawa niya naman ay tinulungan niya naman yung kanyang mga kapatid, mga kaibigan na nakatulong din siya para naman sila din ay magkaroon din ng magandang buhay. Ano po? So, napakaganda po nung kwento, simple at kadalasan na nating naririnig yung ganyang klaseng kwento, no po. Dito, nakasulat po yan dito sa Genesis 12, basahin ko po, no? Genesis 12:1 and 2. Sabi dito ng Panginoon kay Abraham, sabi niya, "The Lord said to Abraham, go from your country, go from your people and your father's household, and I will make you into a great nation." Ang ganda po, no? So yung pangako, yung promise ng Panginoon sa buhay ni Abraham ay ihalintulad din po natin ito na magiging promise niya rin po ito sa atin. Si Abraham po ay napaka-faithful na tao, no? Kaya gustong-gusto siya ng Panginoon So talagang hindi siya pinababayaan. Hindi naman po siya nanghihingi, pero siya na yung binibigyan. Ano po? So hindi pa man ginagawa ni Abraham ay ibinigay na, no? And I will make you, di ba? And I will make you. You will be the leader of a great nation. Ano po? So dito sa verse na to, pag inalintulad natin ito doon sa kwento ng tao, ganun halos din po no? Kasi yung tao dumaan sa suffering, natulog sa terminal,
nagkaroon ng maraming tanggihan sa trabaho, hindi siya successful, halos wala na siyang pera, wala na siyang yung pag-asa niya siguro yung dating malaki talagang konting-konti na lang ano, pero meron pa ring taong nagpunta sa kanya, taong ipinadala para siya ay makabangon at makaahon, ano po. And same thing po dito may sufferings din yung sabi ni Lord, kahit sabi niyang I will make you a great nation, ano, dahil dito sabi iwan mo ang bansa, iwan mo ang mga tao sa paligid mo, ng mga kaibigan mo, iwan mo ang pamilya mo, di ba? Sufferings din po yon. Hindi naman madaling iwanan sila para ikaw ay magibang bayan, ano po, at para lang ikaw ay maghanap ng iyong pagkakakitaan. Hindi po madali yon. Pangalawa po, yung lalaking yon, nung nakakita, anong ginawa niya? Tumulong din po siya doon sa iba. Ano po? So, once the blessing comes in, you have to share your blessings to others. So, ang ganda po, ano? Ang ganda po ng kwento niya. At dapat po, hindi tayo natatakot. Wala naman po talagang sigurado sa mundong ito, no? Pero isang sigurado, kung meron kang pananampalataya at malakas ang loob mo, lagi kang may pag-asa, gawin mo po dahil hindi ka magkakamali. Basahin din po natin ito sa Joshua 1:9, no? Sabi niya, huwag kang matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, ang ganda, no? Hindi ka nag-iisa. Lagi mong kasama si Lord. Hanggang dyan na lang po ang sharing natin. Sumisikat na yung araw at maraming salamat po sa pakikinig. Ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Jesus at kita-kita ulit tayo sa Almusal Tayo with Ned. God bless po sa ating lahat.